nakita, ang aming narinig, ang aming ipinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Closed-circuit television footage ng umano'y nangyaring riot kahapon sa New Bilibid Prison binavalidate na ng Criminal Investigation and Detection Group. Pagpapalabas sa umano'y private video ni na Senator De Lima at driver nitong si Ronnie Dayan sa susunod na pagdinig sa illegal drug trade sa New Bilibid Prisons, pagbobotohan ng House Committee on Justice. Perang ginagamit ng Abu Sayyaf Group sa paghahasik ng terorismo galing umano sa operasyon ng iligal na droga ayon sa Joint Task Force Sulu. Dating Senador Miriam Defensor Santiago pumanaw na sa sakit na lung cancer, mga nagawa ng tinaguriang Iron Lady of Asia. Inalala sa Senado. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 29 sa buwan ng Setyembre taong 2016. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tatlong magkakahiwalay na aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team kagabi. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaking naaksidente sa motorsiklo sa Barangay Burol First, Balagtas, Bulacan, pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng gasgas at pasa sa kanang ulo at tuhod ang biktimang si John Mico David na kaagad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at saka inihatid sa Rograciano M. Mercado Memorial Hospital sa Santa Maria, Bulacan. Ayon sa biktima, pauwi na sana siya ng bahay galing sa pamamasyal nang aksidente itong malubak sa kalsada. Banggaan naman ng taxi at motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Lacson Extension, Aldrich Street, Barangay Alihis, Bacolod City, pasado alas 11 kagabi. Agad na nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at posibleng bali sa kanang paan ng motorcycle rider na si Prencel Gallego at saka isinugod sa Corazon Lacson Memorial Regional Hospital. Wala namang injury ang driver ng taxi. Sugatan naman ang isang motorcycle rider ng aksidenteng mabangga ng pedicab sa U-turn slot sa Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Matapos malapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ay tumanggi ng magpadala pa sa ospital ang rider na si Jonel Calgado. Ayon sa biktima, hindi niya napansin ang pedicab na biglang nag-U-turn kaya niya nabangga. Wala namang injury ang pedicab driver na mabilis na umalis matapos ang insidente. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Philippines. Ipinagtanggol naman ng Philippine National Police o PNP ang Special Action Force o SAF sa ginagawang pagbabantay sa New Bilibid Prisons matapos ang nangyaring gulo kahapon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kumpiyansa si Philippine National Police Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa na ang Special Action Force pa rin ang pinakamahusay na magbantay sa New Bilibid Prison sa kabila ng nangyaring gulo kahapon na kinasangkutan ng ilang high-profile inmates. Naniniwala si De La Rosa na walang naging pagkukulang o pagkakamali ang SAF sa kanilang trabaho. They are still the best sa mga tao ko yung SAF na I am willing to put my neck on the line pag sinasabi ninyong meron silang ginawang hindi maganda. Sinabi pa ni Chief PNP na kung talagang nagdudroga ang mga naturang inmate bago mangyari ang gulo ay posibleng matagal nang naipasok ng mga ito ang kontrabando. Siguro dati na yung nakapasok doon sa loob na hindi lang nakalkal
somewhere yung mga contrabands na yon dahil hindi mo talaga magigiba yung buong building. Sa ngayon ay sinimula na ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagsisiyasat sa insidente at hawak na rin ito ang closed-circuit television footages upang reviewin at i-validate. Hindi naman yun mahirap imbestigahan dahil nandoon man pati suspect, hindi man at large, nandoon man ang suspect, ang mga biktima nandoon man, may buhay man. Dalawa ang bersyon na lumalabas sa nangyari sa NBP kahapon. Una ay ang pot session kaya nagkaroon ng riot at ang ikalawa ay ang bigla na lamang pagsalakay ng ibang inmate sa grupo ni JB Sebastian habang nanunood ang mga ito ng TV sa mess hall. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pagbobotohan muna ng House Committee on Justice kung kailangang ipalabas sa susunod na pagdinig sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison ang sinasabing private video ni na Senator Laila De Lima at dati niyang driver na si Ronnie Dayan na itinuturong sangkot din sa illegal na droga. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tutol ang ilang kongresista na ipakita sa susunod na pagdinig kaugnay ng kalakalan ng illegal na droga sa New Bilibid Prison ang umano'y private video ni na dating Department of Justice at ngayon ay Senator Laila De Lima at dati nitong driver na si Ronnie Dayan. The showcase of the alleged sex video is immaterial to the investigation. Susulat po sa speaker para hilingin na wag ituloy yung balak o plano na pagpapakita o pagpapalabas ng sex video sa komite. Ayon pa sa grupong Gabriela, labag ito sa Republic Act No. 9995 o ang Anti-Voyeurism Law. Explaining that it is unnecessary and violative of the rights of any person in any forum, whether legal, interpersonal, social, professional, or political. Ngunit naniniwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na wala namang lalabaging batas kung sakaling ilalabas ang naturang video sa pagdinig. Walang lalabaging batas. We are doing this in aid of legislation. Sinabi naman ni House Committee on Justice Chairman Reynaldo Umali, kailangang pagbotohan ng komite kung nararapat ipalabas ang naturang video. I think it is the committee that will rule on that, not only me as chair. Si Dayan ay kabilang sa 5 personalidad na papadalhan ng sampina upang humarap sa susunod na pagdinig sa darating na linggo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Pumanaw na si dating Senador Miriam Defensor Santiago matapos ang 2 taong pakikipaglaban sa sakit na lung cancer. Inalala ng kanyang mga nakasama sa Senado ang mga nagawa ng tinaguriang Iron Lady of Asia. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Naka-half-mast ngayon ang bandila ng Pilipinas sa compound ng Senado bilang pagrespeto at pagluluksa sa pagpanaw ni dating Senator Miriam Defensor Santiago. Para sa mga nakasama niya na matagal na panahon sa Senado, tumatak si Santiago bilang matalino, matapang at may paninindigan. She was a classmate and a friend. Worked together in some areas. We oppose each other in other areas. But Miriam had a brilliant legal mind. She's a loss to the nation, and her brand of public service is worthy of emulation by our future generations. Naglaan ng ilang sandaling katahimikan sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa Freedom of Information Bill upang mag-alay ng panalangin para kay Santiago. She lectured me on the importance of having a Freedom of Information Bill. And I will never forget her for that. So this bill is also dedicated to her, and hopefully we pass it also in her memory. Maging ang dating nakaalitan nito na si dating Senator Juan Ponce Enrile na inakusahan niya ng pagiging utak umano ng PDAF scam ay nagpahayag rin ng kalungkutan sa pagpanaw ng dating senadora. Kalimutan ko na yun, ganyan ako. Hindi ako nagtatanim na masamang kalooban sa maski sino. At ngayon, pinagdadasal ko siya. May she rest in peace and with the Lord.
Nagluluksa rin sa pagkamatay ng senador ang naging running mate nito sa 2016 presidential elections na si dating Senator Bongbong Marcos. Aniya, maaalala si Santiago dahil sa kanyang talino, husay sa Senado at sense of humor. Hindi naman malilimutan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang imahe ni Santiago bilang graft buster at Iron Lady of Asia. Umaasa ang Pangulo na patuloy na magiging gabay na bansa sa darating na taon ang legacy ni Santiago. Nanungkulan sa Senado si Miriam Defensor Santiago mula 1996 hanggang 2001 at 2004 hanggang 2016. Isa siya sa mga sinasabing may pinakamaraming naihain at naipasang batas, katulad na nga ng Reproductive Health Act of 2012, Sin Tax Law, Climate Change Act of 2009 at Magna Carta of Women. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Itinuturing na icon sa larangan ng politika si dating Senador Miriam Defensor Santiago dahil sa kanyang mga kontribusyon at paninilbihan bilang hukom at mambabatas sa bansa. Ating balikan ang makulay na karera ng yumaong senador sa ulat ni Yoshiko Sata. Nakikidalamhati ang sambayanang Pilipino sa pagpanaw kaninang umaga ni former Senator Miriam Defensor Santiago sa edad na 71. Nakilala sa tawag na The Iron Lady of Asia si Santiago dahil sa kanyang prangka at matapang na pananalita, lalo na sa issue ng graft and corruption sa pamahalaan. DILG plus PNP equals sweating. Bago naging senador noong 1995, nagsilbi itong judge ng Quezon City Regional Trial Court sa panahon ng martial law. I will fix your problem. At nabigyan ng executive positions pagkatapos ng EDSA Revolution. Kabilang na ang pagiging Immigration Commissioner at kalihim ng Department of Agrarian Reform. I'm going to teach them a lesson. Sa 3 termino ni Santiago sa Senado, nakapagtala ito ng pinakamaraming panukalang batas. Kabilang naman sa kanyang mga accomplishment ang pagiging legal officer ng United Nations High Commissioner for Refugees sa Geneva, Switzerland at kamakailan ay pagkakahalal bilang judge sa International Criminal Court ng United Nations. Dahil hindi naman makatarungan, yung lahat naman tao mamamatay. June 2014 nang ma-diagnose na may stage 4 lung cancer si Santiago. Sa kabila nito, naging aktibo pa rin siya sa Senado at tumakbo pa sa katatapos na May 2016 elections. We must fight for our rights, fight for the future. Hindi rin matatawaran ang kanyang academic excellence dahil mula elementarya hanggang matapos ang kursong Bachelor of Laws sa University of the Philippines ay consistent top-notcher ito. A girl like you is hard to find. Sa pagpanaw ng senador, naiwan nito ang kanyang asawang si dating Interior and Local Government Undersecretary Narciso Jun Santiago at anak na si Narciso Santiago III at mga apo. Yoshiko Sata, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, patuloy nang inaayos ang lugar na paglalagakan sa labi ni yumaong dating Senador Miriam Defensor Santiago sa Immaculate Conception Cathedral. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Joan Nano, live. Yes, Joan. Yes, Monica, anumang oras ngayong gabi ay darating na nga ang mga labi ni dating Senator Miriam Defensor Santiago dito sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City. At sa mga oras na ito ay wala pa tayong nakikita na kanyang mga kamag-anak o kanyang mga kaibigan dito sa lugar. So far, sa ngayon, ang naririto pa lamang ay yung kanyang mga staff para nga sa pagsasaayos nitong venue ng kanyang burol. Pasado alas 2 ng hapon kanina nang ilabas sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio, Global City ang mga labi ni Senator Santiago. Maaga pa lamang ay nilinis na itong 2 kwarto ng katedral na gagamitin sa burol upang ma-accommodate ang lahat ng mga darating na makikiramay. Nag-set up na rin ng mga karagdagang tent ang mga barangay official dito na mapupwestuhan ng mga taong hindi na maa-accommodate sa loob. May ilang pulis na rin ang nakadeploy dito sa paligid ng katedral para mapanatili ang kaayusan sa lugar. July 2014 nang i-anunsyo nga noon ni Senator Santiago na mayroon siyang stage 4 lung cancer. Ngunit sa kabila nga ng pagkakasakit ay nanatili itong masayahin at sinabing excited pa siya nang malaman ang kanyang sakit. Kamakailan lamang ay muling dinala si Senator Santiago sa ospital upang magpagamot.
Monica, batay nga sa naging initial statement kanina ni Attorney Risa Ofilanda, ang isa sa mga abogado ng pamilya Santiago, ay mga after 30 minutes kapag dumating na dito yung mga labi ng senadora, ay bubuksan na nga itong venue para sa public viewing. At kanina rin sa kanyang naging pahayag ay hindi na nga dadalhin itong mga labi ng senadora sa tanggapan ng Senado. At by Sunday, plano nga rin nila na ilipat itong kanyang mga labi sa ibang lugar, pero sa ngayon ay hindi pa nila masabi kung saan yung magiging venue niyan, gayon din yung eksaktong petsa kung kailan ang magiging libing ng senadora. Monica? Maraming salamat, Joan Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Perang ginagamit ng Abu Sayyaf Group sa paghahasik ng terorismo galing umano sa operasyon ng iligal na droga ayon sa Joint Task Force Sulu. Tiwala ng publiko sa anti-illegal drugs campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte dapat manatili sa kabila ng ilang pagkakamali sa inilabas na drug matrix ayon sa Malacanang. Stable na ang kondisyon ni JB Sebastian at dalawa pang high-profile inmates na nasugatan sa stabbing incident sa New Bilibid Prison o NBP kahapon. Mula sa Muntinlupa City, itong balita ni Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi, Atty. Reggie. Hindi na nga ililipat ng ospital ang high-profile inmate na si JB Sebastian mula dito sa Medical Center Muntinlupa, kung saan ito nakakonfine kasama ang dalawang high-profile inmate na sina Peter Co at Vicente C. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Eduardo Arriba, stable na ang kalagayan ng kanyang kliyente at kaya namang tugunan ng mga pasilidad ng medical center ang pangangailangan nito. Kinumpirma naman ng abogado na isang opisyal na pagamutan na tumangging magpabanggit ng pangalan na maayos na rin ang kondisyon nila Peter Co at Vicente C. Muli namang inulit ni Atty. Arriba ang pagnanais ni Sebastian na makausap si Pangulong Duterte upang isiwalat ang kanyang nalalaman ng walang anumang kapalit. Ipaubaya na niya nila kay Pangulong Duterte ang pagpapasya kung bibigyan ng proteksyon si Sebastian sakaling matuloy ang pakikipag-usap nito sa Pangulo. Isang general niya na kumakatawan sa gobyerno ang nakausap na nila tungkol dito, ngunit tumanggi na ang abogado na sabihin kung galing ito sa pulisya o militar o kung aktibo pa ito o kaya referado na sa serbisyo. Narito yung pahayag ni Atty. Arriba. Under the Witness Protection Program, then of course JB would accept it para makita ng presidente that there's no strings attached. Gusto niya lang tumulong. Usap kami this afternoon over the phone and we are discussing preliminary matters para ma-facilitate yung kung papayag ang presidente na harapin at kakausapin itong si JB Sebastian para magsabi sa kanya kung ano yung mga nalalaman niya. Atty. Reggie, nananatili ng mga bantay sarado ng mga tauhan ng PNP Special Action Force itong paligid nitong pagamutan. Balik sa iyo. Roderick, isang tanong lang, no, yung kung hindi mangyari itong sinasabing pag-uusap ni President Rodrigo Duterte o ng anyone na galing sa pamahalaan with JB Sebastian, handa ba yung abogado ni JB Sebastian at si JB Sebastian na magbigay na lamang ng sworn testimony o affidavit? Wala pa siyang nababanggit tungkol dyan kung sakaling kung ano ang kanilang plano, kung sakaling hindi matuloy itong hiling na pakikipag-usap ni Sebastian dito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang sinasabi niya sa atin sa ngayon ay meron ng paunang pakikipag-usap doon sa kinatawan ng gobyerno para nga matuloy itong pakikipag-usap ni Sebastian sa Pangulo. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nagulat ng live mula sa Muntinlupa City. Samantala, natukoy na ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang umano'y pinanggagalingan ng pondo ng Abu Sayyaf Group o ASG para sa kanilang terrorism activities sa bansa. Ito ang balita ni Brian De Paz. Galing umano sa operasyon ng iligal na droga ang perang ginagamit ng Abu Sayyaf Group sa paghahasik ng terorismo.
Ito ang natuklasan ng Joint Task Force Sulu base sa kanilang isinagawang mga operasyon laban sa bandidong grupo sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tao. Mga tauhan o bagong recruit ng grupo ay mga batang lulong sa iligal na droga. Batay na rin sa mga drug paraphernalia na nare-recover ng mga sundalo sa mga napapatay na ASG members. Ang iligal na droga ay ginagamit umano upang akitin ang mga bata at ibinibigay ito sa kanila ng libre, habang ang drug money naman ay ginagamit upang tustusan ang araw-araw na operasyon ng mga ito. Ang paggamit ng ipinagbabawal na droga ay pinatotohanan umano ng ilang naging hostage nito. Tiniyak naman ng AFP na hindi nagpapabaya ang militar at pulisya sa pagganap ng kanilang tungkulin na bantayan ang seguridad ng bansa. Your armed forces of the Philippines are not sleeping on post, that they are doing their job in ensuring that we are not just suppressing terrorism and lawless violence in the areas where it erupted. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. 5 ang nadakip ng salakay ng mga otoridad ang 7 bahay na kinabibilangan ng tahanan ng Vice Mayor ng San Quintin, Pangasinan, kaugnay ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Pasado alas 4 kaninang madaling araw na salakayin ng mga otoridad sa bisa ng search warrant ang 7 bahay sa Barangay Alak dito sa bayan ng San Quintin, Pangasinan, kaugnay ng kampanya ng pamahalaan sa ipinagbabawal na droga. 5 sa 7 bahay ang nakuhanan ng illegal drugs at mga baril na pasuna ang mga lisensya. 5 rin ang naresto. Hindi ko po alam kasi nagtatrabaho nga po ako dyan sa munisipyo. Hindi ko nga. Ni-record po, wala pa akong record tungkol sa mga drugs, wala pa akong record. Kahit ipa-drug test nyo po ako ngayon. Kabilang sa sinalakay ng mga otoridad ay ang bahay ni Vice Mayor Jerry Abinoar dito sa bayan ng San Quintin. Ito na ang pangalawang pagkakataon na nagsagawa ng search operation sa mga otoridad sa bahay ng vice-alcalde dahil sa umunoy tinatago nitong mga baril at ipinagbabawal na droga. Ngunit wala naman nakita ang mga pulis sa bahay nito. Ayon sa pamunuan ng PNP Pangasinan, kabilang si Abinoar sa kanilang watch list na pinanser ng mga gumagamit ng droga sa lugar. Matagal na pong minamanmanan ng ating kapulisan at syempre po yung nasa watchlist po sila ng ating pong station at syempre dito rin po sa ating pong probinsya ng Pangasinan. Itinanggi naman ito ng kanyang asawa at sinabing panggigipit ang ginagawa ng otoridad sa kanya. Pangalawa na after election at saka ngayon nakaka-stress talaga. Hindi na nakakatuwa yung pinaggagawa nila. Samantala, isang walang lisensyang baril ang nakumpiska sa isang umano'y driver at bodyguard ng alkalde ng Tayug sa isang checkpoint. Nung nagkaroon tayo ng checkpoint ay merong isang may dalang baril. Kaya yon, katindin pong kinumpis ka agad. Siyempre kasama na rin yung tao na merong dala nito. Sa tala ng PNP Pangasinan, nasa 158 na drug personalities na kanilang nahuli. Bukod pa ang mga namatay na lumaban sa bypass operation simula pa noong buwan ng Enero. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pangasinan. Nanawagan naman sa publiko ang Malacanang na pagkatiwalaan pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng maling pagkabanggit nito sa ilang pangalan sa matrix na mga sangkot umano sa illegal drugs operation. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nanindigan ng Malacanang na dapat pa ring pagkatiwalaan ang anti-illegal drugs campaign ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng ilang pagkakamali sa inilabas nitong drug matrix o talaan ng mga pangalan ng isinasangkot na mga tauhan at opisyal ng pamahalaan sa operasyon ng illegal na droga sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, dapat na mas hangaan ng publiko si Pangulong Duterte dahil sa pag-amin nito sa kanyang mga naging pagkakamali. Point is, I think, the one that we trust is not so much the list, but the President himself, who has the actual humility to be able to accept that he made a mistake. Samantala, umaasa rin ang Malacanang na bibigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino ang independent foreign policy ng Administrasyong Duterte. It may be difficult and it may be challenging, but definitely the President sees it as something that will actually add
to our well-being and prosperity as a nation. Tiwala rin ng Malacanang na mapapaigting ng Administrasyong Duterte ang economic ties nito sa mga kalapit na bansa na nakikita rin itong solusyon sakaling maapektuhan ng ekonomiya dahil sa itinutulak na independent foreign policy ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Tapos ng talakayin sa Senate Committee on Public Information and Mass Media ang Freedom of Information Bill. Ayon kay Senator Grace Poe na siyang chairperson ng komite, malaki ang natatanggap nilang suporta sa pagpapasa ng panukalang batas. Siniguro din ng senadora na may isasama silang safeguards para matiyak na hindi maaabuso ang mga probisyon ng FOI. Kaya sa tingin ko, maisusumitin na natin dahil sa tingin ko naman hindi malalayo ito doon sa bersyon na naipasa na sa Senado. Kaya ako'y umaasa na ito'y mapapasa bago magtapos ang taon. Nagsasagawa na ng konsultasyon ng Department of Agriculture kaugnay ng planong pag-aalis ng quantitative restriction o limitasyon sa importasyon ng bigas. Ito ang balita ni Ray Pelay. Nais pang palawigan ng Department of Agriculture ang quantitative restriction o ang paglilimita sa aangkating bigas ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec, hindi pa nakahanda ang bansa upang makipagsabayan sa presyo ng imported na bigas kung luluwagan na ngayon ang pag-aangkat nito. Noong 1995 ay sumali ang Pilipinas sa World Trade Organization na nagbubukas sa malayang kalakalan sa mga bansang kasapi nito. Subalit pinayagan din ng WTO ang Pilipinas na magpatupad ng quantitative restriction sa loob ng 10 taon upang hindi matalo ang mga lokal na magsasaka. Napalawig pa ito noong 2004 at 2014 na matatapos naman sa 2017. Sa ngayon ay umaabot sa 11.50 pesos kada kilo ang gastos sa produksyon ng palay sa bansa, kumpara sa 8.50 sa Thailand at 6.50 naman sa Vietnam. Naniniwala ang PhilMec na sa pamamagitan ng farm mechanization o kung madaragdagan ang paggamit ng makinarya sa pagsasaka ay mapabababa pa sa 8 hanggang 9 na piso kada kilo na lamang ito. Sabi ni Secretary, give me 2 years. Then after 2 years, saka na natin kasi yung mga programs niya ngayon, mechanization, good seeds, irrigation, I think that would really help. Sa susunod na taon ay maglalaan ng PhilMec ng 100 milyong piso para sa paggawa ng mga makinarya sa pagsasaka gaya ng rice transplanter. One way of competing them is to increase the productivity. Kung makapag-increase lang tayo ng 2 tons per hectare with the current 4.75 million hectares that we have, I think we will be sufficient in rice. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Itinataguyod ng Department of Health o DOH at iba pang organisasyon ang kampanya para sa exclusive breastfeeding upang maiwasan ang kaso ng infant deaths sa bansa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ang breastfeeding o pagpapasuso ng isang ina ay mahalaga at dapat na maumpisahan agad pagkapanganak sa isang sanggol. Ito ay upang matanggap ng bata ang kolostrum mula sa gatas ng ina na nagtataglay ng antibodies na mahalagang proteksyon laban sa iba't ibang sakit at upang maiwasan ang infant death. Ayon sa UNICEF, ang pagpapasuso hanggang 6 na buwan ang isa sa mahalagang solusyon upang mabuhay ng malusog at hindi sakitin ang isang bata. Investment and focus on the 1,000 days of a child's life as the most important days in any human being's life, and that nutrition is put at the forefront of that. Sa Pilipinas, tinatayang 24.7% lang ang mga batang dumaan sa breastfeeding. Kaya naman hanggang ngayon ay patuloy ang kampanya ng Department of Health patungkol sa exclusive breastfeeding. Only 1 in 4 children are exclusively breastfed up to the age of 6 months. Exclusive breastfeeding for the first 6 months of life and family planning for women and couples who want a better life for their families.
Bukod sa mababawasan ng infant deaths, ang breastfeeding ay nakatutulong sa kalusugan ng ina at sanggol na makaiwas sa pneumonia, diarrhea at obesity. Ayon sa OB-gynecologist at ina ng 3 anak ni si Dr. Mary Joyce Mundina, isang bagay na mahalaga sa isang nanay na tulad niya ang breastfeeding dahil bukod sa hindi nagagastos, tiyak na ligtas at biyaya mula sa Diyos ang pagkakaroon ng natural na gatas para sa mga anak. Sa mga nanay po, nakagaya ko, mas maganda po mag-breastfeeding, mas maganda full breastfeeding. Sana kung pwede, hindi mag-formula milk muna for the first 6 months ng baby. Mas maganda po kasi nga maraming benefits. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Samantala, alamin natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa. Ihahatid sa atin ni Victor Cusare live mula sa Davao City. Maayong gabi, Victor. Maayong gabi, Angela. O ganiya ang mga balita gawas sa kauluhan. 25 ka mga drug surrenderies sa Zamboanga City ang nakatapos sa livelihood training program nga gipasiugdahan sa TESDA. Kini mo ang balita ni Dante Amento. 25 drug surrenderies siya pwede akaba na livelihood training program del Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na siyudad de Zamboanga. STL magayarin din na oplantokhang del Philippine National Police desde na 5 barangay, Camino Nuevo, Baliwasan Grande, Santa Catalina, Sinunok y Recodo. This project man born out of our series of dialogues and analysis kung paano po tayo makatulong doon sa mga surrenderies natin. And this is a good alternate paano po natin mabawasan yung users natin. Ya completa el media mes formación el mga drug dependents particularmente na food processing como igual de asida de siomay, Spanish sardines, smoked fish y otro pa. Fuera con el certificado que ya dale el TESDA, ya dale también 3,000 peso cash incentive estaba na DSWD. Ya pidigrasa sila con el oportunidad que ya dale kanila el gobierno y ya promete que ay continua sila cambia. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa inyo, sir, na may project na ganito. Kung hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Ya promete también el Technical Education and Skills Development Authority que ay asipa formasyon para na mga drug surrenderies na siyudad de Zamboanga na mga dia que vine. Dantiamento, UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Plano sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Davao nga maipatuman ang underground cabling sa tibuok syudad aron matangtang na ang pipila ka mga poste sa kalsada. Kini mo ang balita ni Janice Inhente. Plano sa lokal na kagamhanan sa Davao nga ipatuman sa tibuok syudad ang underground cabling o underground distribution system. Sumala pa kay Councilor Danny Dayanghirang, magpasa sila og amendments sa sunod simana alang niini nga proyekto. But if you look at the ordinance, it's only within the vicinity of Davao City and so on and so forth. So now it should be the entire city. I will be proposing an amendment on this next week. Tumong niini aron mas matagaan og kanindot ang tibuok kalsada sa syudad ug mabawasan na ang mga poste sa kalsada. Ginapatuman sab sa ordinansa nga kinahanglang musunod ang mga kampanya sa telecommunications sa paglubong sa mga linya sa telepono. That's why the ordinance require them to put underground their cables. So maybe the city can assist the other utilities to put their acts together because iba-iba yan, may Smart, may Globe, may Bayan din. To put their acts together, maybe through the Davao Light Power Company, on how they can put some investment. Maski unsa pang establishmento sa syudad kung dili mosunod sa ginapatuman nga resolusyon sa una, adunay multa nga 5,000 pesos ug kung dili gihapon kini mutuman, embargohan na kini og business permit. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Og kana ang kinatibuk-an sa mga balitang Promdi karong gabi. Gikan diriya sa Davao City, balik diya sa studio, Angela. Daghang salamat, Victor Cosare, live mula sa Davao City.
Isa ang sugatan at 4 ang patay sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril na hinihinalang may kaugnayan sa paggamit at bentahan ng iligal na droga. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ng hindi pa nakikilalang mga suspect ang 3 hinihinalang drug pusher sa barangay Ibaba, Santa Rosa, Laguna kagabi. Nagtamo ng tama ng balang mga biktimang sina Gorgonio Villegas at mag-asawang Edgardo at Elizabeth Marikit na parehong 60 anyos. Sa amin pong kaalaman ay nasa aktuhan sila ay nagre-repack ng pinagbabawal na gamot. Ito po yung mga tao na mga nakipag-ugnayan, nag-report sa aming himpilan pero patuloy pa rin silang nagbebenta ng bawal na gamot. Nakuha sa crime scene ang 22 pakete ng hinihinalang shabu at 6 na basyo ng kalibre 45 na baril. Samantala, isang tricycle driver din ang nasawi matapos pagbabarilin sa Lipa City, Batangas kahapon. Sa inisyal na investigasyon, namasada ang biktimang si Fermin Cabrera nang biglang lapitan at barilin ng 2 hindi pa nakikilalang lalaki na nakasakay sa motorsiklo. Wala akong nalalaman na kagalit niya at katunayan nga ay yan ay kapag nakakainom ng konti ay doon lang umuwi na sa amin at natutulog na. Sa Bawang La Union naman ay isang barangay kagawad ang nasugatan ng barilin ng riding in tandem criminals. Kinilalang biktima na si Julio Soraino Galban, umano'y drug high value target at dati nang sumuko sa Oplan Tokhang ng pulisya noong July 2016. We were able to recover 5 FCCs for 9mm and 2 FCCs for caliber 45 and 1 metal jacket. Most of the FCCs were recovered near the house. Nagtamo ang biktima ng multiple gunshot wounds, ngunit agad itong naisugod sa ospital. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Philippines. At 2 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Vietnam at Pilipinas nagkasundong pairali ng rule of law sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Alamin muna natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano-ano bang mga weather system kung meron ang nagpapaulan sa bansa? Magandang gabi, Ton Reggie. Sa ating mga kasambahay sa ngayon ay umiiral pa rin yung habagat o yung southwest monsoon. Apektado yung ilang lugar sa Luzon. And merong panibagong LPA. Nasa silangan naman ito ng Luzon din. At ito ay magdudulot. Yung 2 weather system na yan magdudulot na makulimlim na lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Yun namang bagyo na nasa labas ng Parsi, tinatawag to sa international na Chaba, ay papasok pa rin sa Sabado sa Philippine Area of Responsibility at papangalanan itong Igme. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pinaka-distansya nitong bagyo may international name na Chaba ay nasa 2,170 kilometers sa may silangan po yan ng Luzon. Taglay lakas ng hangin na 75 kilometro kada oras at yung pagbuso ay abot po sa 95 kph, kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Meron pa rin po isang weather system. Ito po nga yung LPA, yung low pressure area. Nasa 330 kilometer naman po yan sa silangan ng Tuguegarao City. At yung habagat o yung southwest monsoon nakakaapekto sa may area po ng Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa,
ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Kasama na po dyan ang Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, and Batangas. Makakaranas po ng makulimlim na lagay ng panahon at katamtaman hanggang sa paminsan-minsan po malalakas na mga pagulan at posible po yung magdulot ng mga pagbaha at landslide. Kaya pinag-iingat po yung mga kasambahay natin na sa mga nabanggit na lugar. Nalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman po ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot bukas sa 30 degrees Celsius ang maximum temperature, 33 sa Tuguegarao, sa Baguio po 16 to 23 at sa may area po sa Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Yung area naman po ng Western Visayas, yung Panay at Negros Island, makakaranas din po ng cloudy skies with light to moderate rains, and yung Cebu and buong Central Visayas and then yung Samar at Leyte area ay makakaranas naman po ng partly cloudy to cloudy skies. Magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Iloilo City, maaari pong umabot sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Metro Cebu 33, ganyan din po sa may area ng Tacloban City. Mindanao po, makakaranas din ng isolated rain showers and thunderstorms, lalo na yung Caraga Region and Zamboanga Peninsula. Sa Cagayan de Oro City naman, maaari pong umabot sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature bukas, ganyan din sa Metro Davao at sa may area po ng Zamboanga City. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:45 a.m. at naman pong sunset, 5:47 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Monokson live. Yes, Mon, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi, Angela. Mabuti na lang at hindi na masyadong nag-uulan, no? Kasi medyo naka-apekto ito sa daloy ng trapiko. Doon sa mga pupunta ng Maynila, dito po sa area ng Quezon Avenue ay medyo magkakaroon na rin kayo ng problema dahil napaka-traffic na po sa lugar na ito. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic. Yung mga manggagaling po ng elliptical road, dyan pa lamang sa area na yan, papunta po ng papunta dito sa papunta ng westbound dito sa may Quezon Avenue, dyan pa lamang po sa may EDSA ay makakaranas po kayo ng pagbagal, lalo na po doon sa underpass going po dito sa may area ng Quezon Avenue westbound lane. Kung nakita nyo ngayon ay talagang hindi masyadong gumagalaw itong mga sasakyan, hanggang dyan na po yan sa may kanto ng West Avenue. Medyo nagkakaroon nga ng counting volume po ng build up ng mga sasakyan dyan sa may area na yan. Subalit after naman po dyan ay maging maluwag hanggang dyan po sa may kanto naman ng Roosevelt. Yung mga papunta po ng QC na manggagaling naman po ng Quiapo at dyan sa may Manila area, dyan po simula pa lamang sa may Roosevelt, medyo bumabagal na po ang daloy ng mga sakyan, lalo na po pagdating nyo po dito sa may area malapit sa Scout Borromeo, mismo dito sa may Scout Borromeo, dahil patuloy pa rin naman itong drainage project ng DPWH. Dahil halos sa 3 lane lang yung nagagamit imbis na 4, kaya medyo nakaka-apekto po yan sa daloy ng trapiko, lalo na sa mga pupunta po ng Commonwealth na nadaan po dito sa may area ng Quezon Avenue. Puntahan natin ang ilang mga live points natin sa Metro Manila, particular dyan po sa may EDSA Guadalupe. Yung mula po ng Guadalupe papunta po ng Shaw Boulevard, heavy traffic na po dyan sa lugar na yan. Halos araw-araw ganyan po ang senaryo sa area na yan. At yun naman papunta po ng South from Orense going to Ayala ay gayon din po. Heavy traffic dyan po sa may area ng EDSA Guadalupe. Punta tayo ng EDSA Muñoz. Yung northbound going po to SM, medyo moderate traffic po. Nagkakaroon po ng kaunting pagbagal, lalo na kung kayo ay malapit na sa Muñoz. Habang yung southbound going to Balintawak naman ay light to moderate po dyan sa may area ng EDSA Muñoz. Punta po tayo ng Baclaran Ross Boulevard. Sa mga sakyan po mula Baclaran papunta naman ng Coastal, wala po masyadong dapat ipag-alala dahil light traffic po dyan sa lugar na yan. Habang yung kabilang lane, medyo maluwag din po. Yung Baclaran to Manila naman, light traffic po sa may area ng Baclaran Rojas Boulevard. Ayan, paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Biyernes bukas, lahat po ng sasakyan, ang plate number nagtatapos sa 9 at 0. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila mula po alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Wala naman pong inaanunsyo pa na anumang road repair project ang DPWH at MMDA, pero antabay po tayo dyan para po sa mga nagbabalak maglakbay palabas po ng Metro Manila ngayong weekend.
Yan po ating traffic update. Balik sa Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson. Live na nag-ulat mula sa Quezon Avenue, Quezon City. Sa ibang balita, ipinahayag ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay na tuloy pa rin ang pagdaraos ng joint military exercises ng Pilipinas at Amerika sa 2017 matapos i-anunsyo ng Pangulo kagabi na nais na niyang ipatigil ang taunang military exercises mula sa Hanoi, Vietnam. Ito ang balita ni RJ Timoteo live. RJ. Good evening, Monica. Nagkasundo nga ang Pilipinas at Vietnam na irespeto ang rule of law sa usapin ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay kasabay ng official visit ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Vietnam. Sa official visit ng Pangulo, mas lalong napatibay ang relasyon ng dalawang bansa lalo na sa pagpapalakas ng defense at maritime cooperation. Kabilang ang bansang Vietnam sa mga bansa sa Asia na umaangkin din ng teritoryo sa West Philippine Sea. Samantala, tuloy pa rin ang pagdaraos ng Philippine-US Joint Military Exercise sa taong 2017. Ayon kay Secretary Yasay, alinsunod ito sa nilagdaang Mutual Defense Agreement ng dalawang bansa noong nagdaang administrasyon. Gayunman, isa sa ilalim sa assessment ang pagsasagawa ng war games pagpasok ng taong 2018. Nilinaw din ni Yasay na ang pagpapatrolya lamang sa bahagi ng disputed area sa West Philippine Sea ang naisipahinto ni Pangulong Duterte. Sa pakikipagharap ng Pangulong Duterte sa Filipino community kagabi, sinabi nito na pinakahuli ng war games sa balikatan exercises na gagawin sa ilalim ng kanyang termino ang nakatakda sa October 4 hanggang October 12. At yan muna ang ating update live mula dito sa Hanoi, Vietnam. Balik sa inyo. Maraming salamat RJ Timoteo, live na nag-uulat mula sa Hanoi, Vietnam. Samantala, alamin naman natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid sa atin ni Darlene Basingan. Good evening, Darlene. Good evening, Monica, and here are the top stories from around the globe. A teenager shot and killed his father before wounding 2 children and an elementary school teacher in Anderson County, South Carolina. James Buntuyan reports. A 14-year-old boy shot and killed his father before going to a nearby elementary school in South Carolina and wounding 2 children and a teacher on Wednesday afternoon. 911 received a call from his family a short time after the incident at Townville. And when officers arrived, they found Mr. Osborne deceased. A volunteer firefighter held the suspect down on a playground behind Townville Elementary School in Anderson County until police arrived, giving a teacher time to get students inside the building. The suspect never entered the school. One of the 6-year-old children shot was in critical condition and in surgery at Greenville Memorial Hospital. Scott Stoller, Anderson County's Director of Emergency Services. Until I know exactly what happened, I'm really not going to voice my opinion or concerns, but there's not a whole lot you can do when there's someone that's mentally unhinged or decides to make poor choices. The incident was the latest in a series of shootings at U.S. schools that have fueled the debate about access to guns in America. James Bontuyan, UNTV News and Rescue, USA. Israel's leaders paid their last respects for Shimon Peres, one of the country's last surviving founding fathers, outside the Knesset in Jerusalem. 93-year-old Peres died in hospital on Wednesday, 2 weeks after suffering a massive stroke. Peres was a joint winner of the 1994 Nobel Peace Prize and an influential figure in Israeli politics for 70 years. World leaders praised Peres for his tireless campaign and engagement for Middle East peace. He will be laid to rest in his state funeral in Jerusalem on Friday. Pro-democracy protesters gathered outside Hong Kong government headquarters to mark the 2nd anniversary of the umbrella protest movement. Ferdy Petalio has the news. Hundreds of pro-democracy activists rallied outside Hong Kong government headquarters on Wednesday to mark the 2nd anniversary of protests that crippled parts of the Chinese-controlled city for weeks but failed to secure electoral reforms.
The demonstration 2 years ago, when activists streamed onto the highways to demand full democracy, became the biggest political challenge to Beijing's Communist Party leaders in years. Demonstrators held a 3-minute silence to recall when police fired volleys of tear gas to disperse the protests. At that point, I realized that it was the police who did not believe in the people and put a tear gas to us. So we are all deeply hurt, and we don't think that it is reasonable to use tear gas and use such force on very peaceful public. Many activists carried yellow umbrellas, a symbol of the fight, after protesters used them to try to fend off tear gas, and some had slogans screen printed onto umbrellas and cloth bags. 大家都仲記得，大家都有個初衷喺度，大家都咁開心，咁大家都開心咯，就係原來大家都仲係記住嗰樣嘢咯，我哋想要嗰樣嘢仲喺度咯。 The umbrella movement was the most serious unrest in the city since China took back from Britain in 1997. UNTV News and Rescue was among the international media who witnessed the event. The 79-day protest sparked with many residents of the financial hub sees as a political awakening, which has included lively debate over how much control Beijing should have. But it failed to persuade China to allow a fully democratic vote for the city's next leader in 2017. Ferdy Vitali, UNTV News and Rescue, Hong Kong. And those are the stories making headlines from around the world. Back to you, Monica. Thank you, Darlene Basinga. Nakamit ng United States ang ikalima nitong sunod na panalo sa Junior Ryder Cup. Ito ay matapos nilang talunin ng Europe 15.5 to 8.5 sa Interlachen Country Club sa Edina, Minnesota. Hindi tulad sa senior, ang kupunan sa junior event ay may 6 na batang lalaki at 6 na babae ang maglalaban sa loob ng 2 araw. Hindi pa nananalo ang Team Europe sa United States mula noong 2004. Noon naman 2006, nagwakas sa tabla ang sagupaan ng Team US at Europe. Libreng pustiso para sa ating mga kababayan sa isang barangay sa Caloocan City ang ipinagkaloob ng Serbisyong Kasambahay at Rotary Club. Ito ang balita ni Mon Hokson. Hindi maitago ng mga kababayan nating itong kaligayahan na kanilang nararamdaman dahil matapos ang mahabang pagtitiis ay may magagamit na silang pustiso. 2 linggo na ang nakakaraan nang masukatan sila ng pustiso at ngayon ay matatanggap na nila ito ng libre mula sa Serbisyong Kasangbahay, katuwang ang Rotary Club District 3780 ng Quezon City. Excited sina Evangeline at Emiterio dahil makakakain na sila ng maayos. Mahirap magsalita. Parang ano ka, parang hindi ka masyadong magsalita. Pagkain mahirap din kasi hindi ka matutunawan maigi pagkain. Hindi makakain, maayos. Tsaka yung pagsasalita, hindi masyadong malinaw. Hindi ka makakanta, hindi ka makaawit. Ngunit nang isukat na ang pustiso kay Evangeline at Mang Emiterio, hindi ito kumasya at kailangan pang i-adjust. According po doon sa tamang occlusion and bite niya para maka-choose sila ng maganda. Matapos ma-adjust ng dental technician ng pustiso ay sumakto na ito. Kaya naman tuwang-tuwa ang dalawa. Ayos na po, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa sponsor. Rotary. Salamat po sa Rotary Club. Saka sa Serbisyong Kasambahay. Nangipin na ako. Ang Rotary Club District 3780 ng Quezon City ay isa sa mga partner in public service ng programang Serbisyong Kasangbahay. Makasama sa paghahandog ng serbisyong pang publiko at sa ating mga mahihirap na recipient, no? Makapaghandog kami ng pustiso po, no? Kasama po ang ating mga sponsor dito na All-Star Presidents. Sa kabuuan,
Mahigit 20 residente ng Barangay Zabarte, Caloocan City ang nabigyan ng libreng pustiso. Rotary Service above self. All-star president. All right, God bless. Mon Hokson para sa serbisyong kasangbahay. At yan ang ating mga balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Ayan, marami na naman tayong nabigyan ng pustiso, no? Oo, libreng pustiso. Oo. Makakangiti na ulit sila. Winning smile, katulad ng kay Thalia. Maraming salamat, Thalia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inalahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.